Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang na sandali, ating dalhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, masakit mabigo. Lalong-lalo na kung sunod-sunod ang ating kabiguan. Ngunit, huwag tayong sumuko. Sa bawat pagkadapa, bumangon tayo. Bangon, lalaban. Magpakatatag at magpakatibay. Kahit sugatan, tuloy ang laban. At sa pamagitan ng sipag, tiyaga, pagtitiis, at determinasyon, at gawin natin sa andalan ang kiguduhan sa tagumpay, muli tayong lalaban hanggang sa makamit natin ang ating ambisyon o ang ating minimiti sa buhay. Mayroong isang salaysay, at ito ay alam ng inyong kagabay na totoong-totoo. May isang bagong nagtayo ng pamilya na talagang wala siyang anumang kapital, wala siyang anumang financial resources na nakaisip na magtayo ng isang maliit na pahayagan. Isang pahayagang panglalawigan. Ika nga, provincial tabloid weekly. Sa simula, pinagtatawanan siya, nilalait siya, pagkat alam ng mga nakakilala sa kanya na wala siyang anumang inaasahan mga financial resources kung sino ang magbigay sa kanya. Ngunit itinuloy niya ang kanyang ambisyong magkakaroon ng natuwang pahayagan. At susumikap siya. Nabigo siya, muli siyang bumangon. Magkailang bisis siya nadapa, muli siyang bumangon. Sabi nga niya, ang kanyang pahayagan, ang siya ay nagtagumpay, ay bunga ng pawis, dugo at buhay. Sapagkat alam ng lahat na wala siya anumang financial kapasidad na pinansyal upang magtayo ng isang mahirap na hanap buhay. Hindi man siya nagiging masyadong kumita o yumaman. Ayos lang naman. Napaaral niya ang kanyang mga anak. Hindi sila gaano nahirapan sa buhay. Naitayo niya ang kanyang pahayagan. Sa mga kabiguan, magiging mapagpapakumbaba tayo. Huwag nating pansinin ang anumang mga pintas, anumang mga panglalay, ang anumang mga pangungutya sa atin. Basta't maganda ang ating layunin, maganda ang ating hangarin, ipaglalaban natin. Sapagkat ikaw nga, darating at darating din ang araw. Hindi tinitiis ng Diyos ang isang nagsusumikap sa mabuting paraan. Huwag tayong basta-basta sumuko sa anumang mga kabiguan. Sa halip, ang mga kabiguan ito, ang gawin natin inspirasyon. Pipilitin natin na mapaglabanan natin ang anumang pagkawala ng ating pag-asa. Huwag agad tayong susuko.
Marahil minsan maisip natin, napabayaan na lamang natin kung wala tayong magagawa. Ito ay isang pagmamataas, isang pride, ika nga. Kasalanang nagdadala ng iba pang mga kasalanan. Tumawag tayo sa Diyos, manalangin tayo, hingin natin ang kanyang tulong. At kasama o sa pamagitan ng inspirasyon ng tulong ng Diyos sa atin, mapasa atin ang tagumpay pagdating ng araw. Nakikita natin ang paghihirap ng nabanggit natin na nagpapalabas ng isang pahayag. May mga pagkakataong nasasabi niyan, gusto niya sumuko. Ngunit higit na nag-aari sa kanya, higit na mamayani ang kanyang mabuting hangarin. Hindi niya pinansin ang mga naglalat sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na nakamit niya ang kanyang miniliti. Sapagkat anuman ang ating mga gagawin, kung madali tayong susuko, talagang hindi tayo magtatagumpay. Ang hindi magtitiis ay hindi magwawagi. Ulit nga natin, kailangan natin ang tiyaga, sipag, at determinasyon. At isama natin dito ang matibay na pananalig sa Diyos. Huwag natin isuko dahil lamang sa mga kabiguan ang ating miniliti sa buhay. Bigo, masakit mabigo. Ito yan. Ngunit, sinasabi nga, habang may buhay, may pag-asa. Kaya, hanggat kaya natin, gaano man kahirap, gawin natin inspirasyon ang pag-asa at ang kabiguan. Hindi sa lahat ng pagkakataon tayo ay mabibigo. Maring bigo tayo, ngunit bukas, maaari tayo magwawagi. Ang nagwawagi, nagtatagumpay. Ang hindi nagtatagumpay, tiyak na mabibigo. Walang nagwawaging hindi nagsusumikap. Walang nagwawaging hindi nagdaan sa mga balakid sa buhay, sa mga kabiguan, sa madaling salita. Kaya, mga kagabay, gawin natin isang inspirasyon ang naturang na ama na sabi nga natin, nagpatayo ng isang lingguhang pahayagan, isang provincial wiki. At ginawa niyang tungtungan ang kanyang mga kabiguan. 3 taon, sabi nga niya, ang kanyang pagtitiis. Dapa dito, dapa doon, bangon dito, bangon doon. Hindi niya inaalintana ang mga kabiguan. Hindi niya pinapansin ang mga panunuya, ang mga paglalay, ang pagmamata sa kanya ng mga nakakilala sa kanya. Mayon nagsasabi pa nga, saan ka kukuha ng pambayad sa printing press? Alam naman natin kung gaano kahirap ang makamit ang matamis na tagumpay. Walang matamis na tagumpay na basta-basta lamang natin naabot. May mga balakid, may mga hadlang, may mga hamon. Lampasan natin ito sa pamamagitan ng matibay na pananalig sa ating kakayahan at sa pamamagitan ng malinis na pamamaraan. Mga kagabay, ulitin natin, gawin natin sandalan tungo sa tagumpay ang ating mga kabiguan.